Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 23 ng Abril, April 23, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:20 ng umaga. Medyo makulimlim pa rin. Ah, Tuesday po Tuesday. At kahapon may nagpadala sa akin ng yung kakilala kong pastor. Pinapadala niya ako ng mga message, yung Bible verse. Ah, Napansin ko magandang itapik patungkol doon kay Kibuloy. Opo. Yung pinadala niya sa akin na Bible verse ay angkop na angkop doon kay Kibuloy. Yun po yung nakasulat dyan sa 1 Corinthians 2:9. Kabisado ko rin ito. Kaya ito ang itatapik ko patungkol doon sa sinasabi ni Kibuloy. Opo. Na siya daw ay nakita na niya yung langit o nakapunta na siya doon ng ilang beses, sabi niya. Ay kung nagbabasa po kayo ng Biblia, ay sasabihin mo na sinungaling na Opo, si Kibuloy, sinungaling na. Kasi nga ito nga yung pinadala sa akin nung kaibigan ko na pastor ay ito nga, babasahin ko lang po But it is written sa 1 Corinthians 2:9, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ayan po ang nakasulat. Hindi pa nakita ng mata. O wala pang mata na nakakita. O wala pang tainga na nakarinig. O hindi pa pumasok sa ating puso o sa ating kalooban o sa ating kaisipan ang mga bagay-bagay na prinipara ng Diyos para doon sa nagmamahal sa Kanya. Ayan po Hindi pa nga pumasok kung ano yung langit kung ano yung dadatnan natin doon Although na may mga description na street of gold, hindi ba? Lantay daw na ginto yung lalakaran mo ron, ay hanggang doon lang. Hindi ba? Oh. Kung nabasa po ninyo ito, ay right away, kahit na member ka dyan kay Kibuloy, ay sasabihin mo na sinungaling, hindi ba? Kasi babasahin ko lang ulit yung pinadala sa akin ng kaibigan ko na pastor. Halos araw-araw kasi pinapadalhan niya ako ng Bible verse. But it is written, eyes has not seen. Yung langit hindi pa nakita ng mata, ng kaninong mata. Eye has not seen nor ear heard. Hindi pa narinig. Wala pa nakapagsabi sa atin kung ano talaga yan, yung langit na yan. Nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ayan po. Hindi pa nga natin masukat isipin kung ano yun yung langit. Tapos sasabihin ni Kibuloy na nanggaling na siya doon, nakita na niya ang langit. Kalukuhan po yan. Pero bago ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga first batch na
subscriber. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog tuwing umaga, 6:30 to 7 o'clock. Kayo po yung inspirasyon ko para ituloy-tuloy o mag-search ako ng mag-search para may maipaliwanag ako. Liblogger Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu. Nag-comment ito kahapon anong isang araw si Arnold Pernan. Larry Narvaez, Joshua Lan, Elenita Sculptor ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pat Mando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Solidad di Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Dumos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina. Ito nag-comment din si Mama Gina kahapon. Salamat po sa inyong comment. Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog tuwing umaga po. Ito po naman ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divino Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Walde Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa ikauunlad ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic. Ang topic po ay Impostor Apollo si Kibuloy. At yan ang tatalakayin ko. Ngayon ay dinagdagan ko ng dalawa. Yung una kasi ay naandyan po, nababasa natin, nakapunta o nakita na daw niya ang langit. Yun ang sabi niya. Yun ang una kong tatalakayin. Ang pangalawa ay nagtatag pala siya o nagtatag siya ng private army. Opo. Ang dami pong vloggers ngayon na pinapakita yung private army niya na yung graduation ng Valiente
Class Valiente, hindi ba? Na sinupervise daw ata ng Brigadier General ng Army, hindi ba? At ito si Kibuloy ay Brigadier General pala ito diyan sa Army nila. Ayan po ang idinagdag ko na topic. Ang pangatlo po ay yung nag-iipon siya ng bilyon-bilyon na kayamanan sa lupa. Oh. Kaya nga kwan siya impostor nagtatag siya ng private army at saka nag-ipon siya ng bilyon-bilyon na kayamanan sa lupa na taliwas po yan sa turo ng Biblia. Taliwas. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Sige, punta na tayo dito. Sa una, ang sinasabi niya ay nakapunta na raw siya sa langit. Ang sabi niya. Ay kasinungalingan po yun. O kaya kinukopya lang niya si Paul, si Apostle Paul. Nung sinabi niya na 14 years ago, sabi niya, I know a man who reached heaven, the third heaven, sabi niya, na nakapunta na sa pangatlong langit. Ang sabi po ni Paul, mayroon akong kanyang kilala na tao na nakasampa na sa third heaven, sabi niya. Pero siya na yun ang tinutukoy niya. Hindi lang niya dinidiritsa. Kasi nga sa kasaysayan po ay pinagbabato po yan si Paul hanggang nawalan siya ng malay at iniligtas lang siya ng tao. Oo, kinupkup siya at inihulog siya sa basket doon sa kabilang pader na parang makatakas siya. Ganun po ang nangyari sa kanya. Maaring iniisip ng mga Bible scholar ay yun na yung sinasabi niya. I know a man 14 years ago who reached third heaven. Na doon ay napakinggan niya ang pag-uusap ng Diyos. Napakinggan niya na sabi niya ay bawal po, sabi niya, na sabihin o bigkasin yung mga salita nila. Bawal. Pero doon siya tinuruan ni Kristo. Kasi klinim niya hindi galing sa tao. Sabi niya, yung mga turo ko sa inyo, kung hindi mismo sa Diyos, sabi niya. Walang nagturo sa akin kanya na yung itong tinuturo ko sa inyo kung hindi sa Diyos. Ayun nga. Yun po ang kwan dyan. Pero kinupya nga ni Kibuloy ay si kwan, minsan lang nakasampa ng langit. Pero si Kibuloy ay 1,000 times ata sabi pa niya Kaya nga puro kalukuhan hindi ba? Basahin ko lang ulit bago tayo pupunta dun sa second topic natin. Kini-claim po ni Kibuloy na nakasampa na siya ng langit o nakita na niya ang langit. Pero ito po nakasulat sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Kung mababasa nyo po ito, right away magde-decide kayo nang luluko lang ito si Kibuloy. Ito po but it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ayan po nakasulat. Hindi pa nga nasok sa ating puso o hindi natin alam kung ano talaga yung heaven. Hindi ma-describe. Tapos siya nakapunta na, hindi ba? Aywan ko ba? Kung maniniwala pa kayo dyan, itong pangalawa, itong nagtatag siya ng private army. Itong mga pictures na lumalabas po, kasi ang dami ko po na napapanood na mga vlogger na pinapalabas nila, pati yung mga video na mayroon siyang private army. At ang sabi nila ay nakuha nila sa
mga member din. Pinapublish nila noon. Pero ngayon, tinanggal na nila. Opo. Saan po nanggaling? Sa mga membro po. Yung mga litrato at saka yung mga video na nagre-recruit sila o nagtitraining sila ng private army. Siguro noon ay pinagmamalaki nila. Yun nga ang nagtitraining pa isang brigadier general daw ng army. At ito si Kibuloy ay inatasan ito na reserve ata ng brigadier general yung ranggo niya. At yung class na pinapakita doon ay class valiente. Tinignan ko po yung valiente kung ano po ang ibig sabihin yan kuwan pala yan ay Spanish word yan na equivalent to hero o matapang. Yan po ang valiente, class valiente sila, hindi ba? Ay talagang ganun hindi ba? Talagang propaganda po yan Pero ngayon, pinagtatanggal na nila. Kasi nga ay bakit ka magtatatag ng private army? Hindi ba? Na isa kang lingkod ng Diyos. Ito po, babasahin ko po ang Isaiah 54:17. At ito, ang dami po nang nakasulat nito na ganyan ang pagkasulat na walang weapon na ginawa ng tao na po pwede o na mag-prosper sa'yo kung ikaw ay lingkod ng Diyos. Walang mag-prosper. Isaiah 54:17. No weapon formed against you shall prosper, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Ayan po Yan po ang nakasulat sa Isaiah 54:17. No weapon. Ang nakasulat po, no weapon formed by men, form against you o ginawa ng tao against you shall prosper. Hindi ba? And you will refute every tongue that accuses you. Kaya niyang labanan o pasubalian lahat ng mga akusasyon tungkol sa kanya. Hindi siya matatakot humarap. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya niyang harapin o i-refute niya nga Hindi ba? Ay ito naman si Kibuloy nagtatago hinamon pa nga niya si Risa Ontiveros noon naandyan sa mga mga vloggers naandyan na sabi niya ay dalhin na lang ang kaso sa korte. Tulungan daw yung mga tao, kung naaawa daw sa mga tao, tulungan magsampa ng kaso sa korte. Ay ngayon ay nasa korte na. Tinupad na yung kahilingan nila na palagay ko yun din ang advice ng mga abogado niya na pulpul, hindi ba? Walang ibig sabihin yun Ano bang ibig sabihin nun na dalhin nyo lang ang kaso sa korte? Ngayon, dinala na. Hindi ba? Pero alam ko noon magtatago yan. Noon pa alam ko na kasi nga mas pinaniniwalaan ko po ang Biblia. The wicked flee when no one pursue. But the innocent is as bold as the lion. Yan po nakasulat At pinapangatawanan ko po yan. Kaya alam ko magtatago yan. Ngayon, pati na ata yung mga alipuris niya nagtatago na. Hindi na rin makuan Hindi na ata mahuli. Kasi nga, yung isinampa na kaso sa Pasig City ay hindi po billable yun. Hindi ba? Ano po ang sabi nila? Ay
dalhin mo ang kaso sa korte. Sabi niya eh. Haharapin daw niya. Kung saliksik lang itong mga member niya o mag-aral ng mabuti o mag-search ng mga pangyayari, malalaman nila na niluluko lang sila ni Kibuloy. Opo, dahil nga dyan, bakit siya maggagawa ng private army? Hindi ba? Ano ang dahilan niya na samantalang alam ng mga mananampalataya na yun nga, ang dami nakasulat na ganyan, no weapon formed by men shall prevail against you. Yan po ang nakasulat sa ibang version eh. At saka kung inaakusahan ka kanya ay pwede mo silang i-refute lahat yan. This is the heritage of the servants of the Lord. And their vindication is from me. Manggagaling po sa Panginoon ang righteousness nila o yung vindication nila o yung justice. Ayan po, hindi ba? At ito po ang pangatlo, yung nag-iipon siya ng bilyon-bilyon na kayamanan. Ay sa totoo lang po ay kasi po hindi po ako pastor, pero ang kahit na anong simbahan ang nasamahan ko, kasi kung lumilipat ako ng lugar ay doon lang ako naglilingkod eh. Ganun po eh. Pa-transfer din ako eh. Pero yung nalalaman ko po ay halos kapantay na ng pastor. Opo. Dumidibati po ako sa pastor. Nakikipagpaliwanagan po ako. At ang dami ko po kakilala na pastor. Ay itataas ko lang po ha. Ito po sa Matthew 6:19, mababasa po natin dyan. Ang sabi po ni Jesus Christ, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Ayan po. Huwag kayo kanyang mag-ipon ng mga kayamanan dyan sa lupa. Sabi niya. Where moth ay mga kanyan eh, yung mga kulisap, mga anay siguro yan o mga bakterya yan eh. And rust, yung kalawang, destroy. Kasi yan bakal talaga o kahit na anong bakal yan, kung mapatakam mo ng asido yan eh, kahit na ginto yan eh, nadidestroy eh. And where thieves break in and steal, nananakaw po o nawawala. Hindi ba? Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Pero ito sa 1 Timothy 16, chapter 6, verse 10, ay ito po ang sinabi ni Paul. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which many have strayed, nangawala sila, naligaw, from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Ayan po. Yung naghahangad ng limpak-limpak na kayamanan o salapi ay inabandonan na nila ang kanilang faith dahil sa kanilang greediness. At sila ay itong pierce kasi parang sinugatan na nila ang kanilang sarili ng napakaraming sorrow o sinaksak nila
ang kanilang sarili ng mga maraming sorrow. O kaya sila ay sorrowful. Ganun po yan. O, because of the love of money. O, hindi ba? Ay totoo po yan kasi nakasulat Hindi ba? O, totoo po yan. At ito po ay makabagong version po ito. Opo, na dyan na talaga ang napupunta ang mga tao. Pero ang iba ay ang dinidiscuss nila ay bakit daw sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ay ang sabi ko, wala na akong alam na tao na sumasamba pa dyan sa mga rebulto. Salapi po ang kapangyarihan po ang sinasamba na ng mga tao ngayon. For the love of money is the root of all kinds of evil. Ayan po nakasulat Hindi ba? Kaya ito si Kibuloy na ito, ay kung nagbabasa lang talaga ang mga members niya, kung talagang nagsasaliksik lang, right away mag-decide sila mali ang turo o mali ang ginagawa. Ayun na nga yung una kong verse, yung eyes has not seen, nor ear heard, or entered into the heart of man, the things which God has prepared. Yung nga langit. Ano ba yun? Hindi natin alam Pero si Kibuloy, ang sabi niya, nakapunta na siya at nakita na niya. Adi kalukuhan yan. Hindi ba? Kalukuhan po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at palagay ko ay may natutunan kayo. Katulad nga ng sabi ko, may nagpadala sa akin ng verse na ito yung pastor na kaibigan ko. Halos araw-araw kasi pinapadalhan niya ako Kaya yan po ang tinalakay ko na relevante dyan sa mga deklarasyon ni Kibuloy, hindi ba? Relevante po yun. Para kontrahin o para sabihin na nagsisinungaling siya o impostor siya na mangangaral. Sige po at sana tayo po ay may natutunan o may wisdom tayo na nakuha sa Diyos. At pinapanalangin ko po sa ating pakikinig ay sana ay kahabagan tayo ng Diyos at bigyan niya tayo ng wisdom. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.